At bago tayo maupo, mga kapatid, ay ating buksan ating banal na kasulatan sa Genesis chapter 50, verse 20. Genesis chapter 50, verse 20. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. At tayo makakupo na mga kapatid. At sa umagang ito mga kapatid ay ating pag-aaralan ang paksa na may pamagat mga kapatid na katulad sa binasa natin sa ating main verse sa Genesis 50 verse 20. Kung babasahin natin sa King James verse mga kapatid, "But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring pass as it is this day to save much people alive." God meant it for good. Tunay nga mga kapatid, ang pangyayari yan mga kapatid, yan ay winika ni Jose mga kapatid. At alam natin, konting background lamang, itong si Jose ay isa sa 12 anak ni Jacob. At si Jose ay siya yung paboritong anak ni Jacob sapagkat siya ay isinilang sa kanyang katandaan. At isa pa, siya ay anak ni Raquel na talagang minamahal ni Jacob mga kapatid. Ginawan niya ito ng palamuting damit, makukulay na damit, at nagkaroon siya ng panaginip, mga kapatid. Nung ipinahayag niya ito sa kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kapatid ay nainggit. At sa simula noon ay nandun na ang kanilang galit, ang kanilang kinapuputan nila itong si Jose. At dumating ang panahon na binalak siyang patayin ng kanyang mga kapatid. At dito, sa panahon na iyon, siya ay binenta at grabe, yung pinagdaanan ni Jose sa kanyang mga kapatid. At dumating ang panahon, alam natin yung nangyari, siya ay naging governor ng Egypt. Marami siyang pinagdaanan, salamat sa Panginoon sapagkat siya'y ginabayan. Inalalayan siya ng Diyos sapagkat may purpose na gagamitin ang buhay nitong si Jose. Kaya nawika niya sa ating main verse, ipinalagay ng Diyos na kabutihan. 'Di ba? Natatakot ang kanyang mga kapatid nang siya'y magpakilala sapagkat yung kanilang ibinenta ay narito. Hindi nila inaakala na sila mismo yung nangangailangan dahil sa taggutom ay inalis ni Jose yung condemnation sa kanilang puso. Huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili sapagkat yung nangyari ay para sa ating ikabubuti. God meant it unto good. At dito, mga kapatid, alam natin yung nangyari, nagkaroon ng panaginip itong si Paraon, at sa panaginip na yon, hindi maipaliwanag ng mga magician, mga salamengkero, mga manguula sa Egypt, yung about sa panaginip ni Paraon. At pinadala si Jose kay Paraon at para ipaliwanag yung bagay na ito. At naipaliwanag ni Jose ang about sa darating na taggutom. Pero bago darating ang taggutom na yun, ay magkakaroon muna ng 7 taong sagana. At pagkatapos noon ay magkakaroon ng famine. At dito, sinabi ni Jose na hindi ito galing sa kanya mismo. Hindi inangkin ni Jose na ang interpretation ng dream na yon ay mula sa kanya. Sabi niya ito ay mula sa
Panginoong Diyos. Kaya nga dito, sinabi ni Paraon, maging man siya, sinabi ni Paraon, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Inacknowledge ni Paraon na sinasamahan ng Diyos itong si Jose. Sapagkat yung karunungan na ibinigay kay Jose para i-reveal ang dream, mga kapatid, ay naroon. Kaya ang nangyari sa verse 40, ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyo salita ay papamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako. At sinabi ni Paraon kay Jose, tingnan mo, ikay inalagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At dito, mga kapatid, sa sunod na verse, at inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing. Ito ay pagpapatunay, mga kapatid. It's talk about positioning, placing, sapagkat yung tandang singsing na yan, yung inilagay kay Jose, it talks about authority, mga kapatid. Inalagay sa kamay ni Jose at sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang liig. Sapagkat change of garment means change of office, mga kapatid. Kung makikita nyo, tayo hindi lamang tayo nagsusuot para sa protection sa ating katawan. Ang damit, it symbolizes, mga kapatid, it symbolizes position. At sa military, mga kapatid, o sa kapulisan, kapag yung kasuotan mo dati dyan, isang star lang, at kung naging 2 star na yan, ibig sabihin, itinas ka na sa iyong posisyon. At dito, si Jose ay itinas sa kanyang posisyon. Sapagkat ang dating suot ni Jose, mga kapatid? Prisoner garment, mga kapatid. Kasuotan na bilanggo, sapagkat itong si Jose ay nabilanggo dahil sa false accusation ng wife ni Potiphar, mga kapatid. At dahil dito, pagpapatunay lamang na itong si Jose ay sa kanyang glorification na, mga kapatid. Sapagkat, kung titingnan natin, ang buhay ni Jose, mga kapatid, it is a type and shadow na ating Panginoong Hesus. Ito rin ay tipo at larawan ng mga end-time bride, mga kapatid. Mamaya titingnan natin ang bagay na yan. At dito, pinalitan ang kanyang pangalan na Satnatpaneia, a revealer of secret, mga kapatid. At dito, tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa 7 taon sapagkat magkakaroon muna, mga kapatid, ayon sa kanyang panaginip, magkakaroon ng 7 taong sagana na kung saan nandoon ang pagkain. Diba? Katulad na ating kinanta, mga kapatid, ating inawit, come and dine. Sapagkat may patungkol yan sa pagkain. At dito inimbak ang nagsasabing pagkain sa bayan. At sa bawat bayan, mga kapatid, ay inihanda ang storehouse, mga kapatid. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na sa panahong ito, bagamat ang sanlibutan ay dumadanas ng spiritual famine, mga kapatid, ay nandoon. Ang Panginoon ay naghanda. May mga storehouse na kung saan nakaimbak ang mga pagkain sa iba't ibang bayan para magkaroon ng access, mga kapatid. Bagamat sa buong lugar nagkakaroon ng tagutom, hindi hayaan ng Panginoon na tayo'y magutom, mga kapatid. Kaya inimbak ang nasasabing pagkain sa bayan. At dito, sa bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulang ding bayan. Sapagkat tunay na pagkain na ating pinagsasaluhan sa mga pangangaral sa pagtuturo ay siya din pagkain na kinakain, mga kapatid, ng
mga mananampalataya sa iba't ibang dako, mga kapatid. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat. See, mga kapatid, bagamat ang sanlibutan ay nasa famine, spiritual famine, mga kapatid, may hinanda na pagkain. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa huling kapanahunan na ito. Katulad ng sinabi ni Paraon kay Jose na siya ay wise, mga kapatid. Parehas din sa mga mananampalataya na tayo ay tinatawag na wise virgin, mga kapatid. Sapagkat yung mystery na nakatago, mga kapatid, ay hinayaan na tayo makaalam para tayo ay makapaghanda, mga kapatid. Sapagkat kung hindi pinaliwanag ang panaginip kay Jose, mga kapatid, yung revelation about sa dream, magkakaroon ng taggutom. Subalit, hindi hayaan ng Panginoon Diyos na maging man ang mga elect, mga kapatid, ay magugutom. At dito, at bago dumating ang taong taggutom, ay pinanganak kay Jose ang dalawang lalaki. At sapagkat, bagamat magkakaroon ng taggutom, mga kapatid, kung nasaan si Jose, mga kapatid, ay mayroong tinapay. Magutom man ang sa libutan, mga kapatid, kung saan si Jose ay naroon ng tinapay. At dito, sa Genesis chapter 41, verse 50, at bago dumating ang taong taggutom, ay pinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asinat na anak ni Potipera na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases. Ang kalogan ng Manases, mga kapatid, means causing to forget. Sapagkat aniyay, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. Dito, ipinalimot ng Diyos sa kay Jose ang about sa kanyang pinagdaanan. God made me forget all the toils in my father's house. Sapagkat yung tinutukoy dito, na suffering, yung toil, suffering na pinagdaanan niya, ay mismong sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid. At dito, yung kanyang experience, mga kapatid, o para ipahayag yung kanyang karanasan, ang ipinangalan niya sa kanyang panganay na anak ay Manase. Para ipalimot ng Diyos ang about sa kanyang nakaraan. Sapagkat napakahirap nito, mga kapatid. Nakakaroon siya ng mind battle sa tuwing naaalala niya yung pasakit, yung hirap na ginawa mismo ng kanyang mga kapatid. At napakahirap niyan, mga kapatid. Sapagkat tayo, may mga mapait tayong karanasan, tayo may kanya-kanyang pinagdaanan, na minsan, ng nakaraan na yon, ay nandun pa yung sugat sa ating mga puso. At minsan, napakahirap makalimot, mga kapatid. At nandoon, hindi ka pa makapag-move on. At kapag hindi ka pa makapag-move on, hindi ka makapagpatuloy sa ating Panginoong Diyos, sapagkat nandoon pa yung sakit na tila ba nandoon na pinahihirapan ka. Subalit dito, ipinangalan ni Jose sa kanyang panganay ay Manase. Sabi niya, because God causes me to forget, para hindi niya na maalala. At napakasakit niyan, mga kapatid, sapagkat kung meron man na mananakit sa iyo, hindi ka mag-expect galing ito sa closer na relative, sa iyong mga kapatid, sa iyong asawa,
sa iyong mga kamag-anak, yung mga taong malapit sa iyo, hindi ka nag-expect na sila mismo yung sasakit, mananakit sa iyo. Subalit, ganyan yung nangyari kay Jose. Subalit, nandoon ang tulong ng Diyos para makalimutan niya. Sapagkat, kung hindi mawawala ang galit na yan sa kanyang puso dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid, hindi siya makakaharap sa kanyang mga kapatid. Sapagkat dito, winika na nang makaharap niya yung kanyang mga kapatid ay kanya silang hinakap at hinalikan. At hindi niya magagawa ang bagay na ito without the divine love, mga kapatid. Hanggat sa hindi niya malimot yung bagay na yan. Subalit, dito, kinonfirm niya na sa pangalan ng kanyang panganay na anak na Manase, nandoon, ipinalimot ng Diyos ang paghihirap, ang suffering na dinanas niya sa kanyang mga kapatid. Manase means causing to forget. Kaya dito, katulad ng sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 9, na huwag niyong gantihan ng masama ang masama. 'Di ba? Dito ipinakita kay Jose. Sapagkat si Jose, kailangang may attributes siya na nakakulong sa kanya na kailangang mag-manifest, na kailangang mailabas. At yon sa pamamagitan na yon na ilabas sa kanya si Manase at si Ephraim, mga kapatid. At dito, do not render evil by evil. Huwag mong gagantihan ng masama ang masama. Ayon ang tulong ng Diyos kay Jose. Kaya nga na sabi dito na huwag niyong gantihan ng masama ang masama o nag-alipusta ng pag-alispusta, kundi ng pagpapala. Dito tinuturuan tayo sa buhay ni Jose na paano niya na-overcome ang bagay na ito. Na kung saan na mismong hindi niya ni-expect na magpapahirap sa kanya, ang gagawa nito sa kanya ay yung mismong kanyang mga kapatid. Less expected na gagawa nito ay kanyang mga kapatid. Sapagkat kung meron man, halimbawa kung may marinig ka na galing sa ibang simbahan o denomination na masasakit na salita sa iyo, di ba? Oo, masakit kung ito ay natanggap mo. Subalit, mas sasakit yan, mga kapatid, kung mismong kapatiran mo ang magsasalita sa iyo, ng laban sa iyo, mga kapatid. Mas masakit yan. Kung relatives mo, asawa mo mismo ang sasakit sa iyong kalooban, magiging doble ang hirap. At ganoon yung nangyari kay Jose, mga kapatid. Subalit dito, huwag gantihan ng masama ang masama, kundi ng pagpapala. Kaya nga, nung magpakilala, sapagkat alam natin yung nangyari dito, nang isugo ni Jacob ang kanyang mga anak, at doon nakatagpo nila ang gobernador ng Egypt. At hindi nakilala ng kanyang mga kapatid na mismong ang gobernador na kinakausap nila ay yung mismong kanilang pinagtangkaang patayin at ibinenta, mga kapatid, bilang alipin. At dito, nang makilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, hindi na siya makapagpigil. Siya ay nagpakilala. At siya'y umiyak ng malakas at narinig ng mga Ehipsyo at narinig ng sabayanan ni Paraon. Kaya dito, mga kapatid, tunay na hindi magkakaroon ng divine love itong si Jose kung hindi aalisin ang bagay na ito, mga kapatid, sa kanyang puso. Kaya sinabi niya na nasaan ang ating ama? Dalhin niyo dito
ang sambayanan, ang anak ng inyong mga anak, at pumunta kayo dito sa Goshen, sapagkat sinasama ko na pumarito kayo para iligtas. Tunay na dito, mga kapatid, dahil na i-reveal kay Jose ang dahilan na kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito, naging magaan na kay Jose na patawarin ang kanyang mga kapatid. God meant it unto good. Tayo, mga kapatid, mayroon tayo mga kanya-kanyang pinagdaanan. Marahil iniisip mo, bakit ganito yung nangyari sa akin? Na tila ba, hindi mo maipaliwanag kung bakit ganito, hindi umaakma sa gusto mong mangyari. Subalit kung papariting sa iyo ang kapahayagan, ang kahulugan, kung bakit yan yung nangyari sa iyo, mas mauunawaan mo ito, mga kapatid. Katulad ng nangyari sa amin. Di ba? Halos ilang beses na, mga kapatid, na aking iniisip kung bakit nangyari ang pagkakaroon namin na anak na katulad ni Jared, mga kapatid. Subalit kung iniisip ko ito, marahil kung maayos lamang na naging normal si Jared, ay marahil wala kami dito sa Bicol, mga kapatid. Marahil patuloy kami nagpatuloy sa buhay namin sa Manila. At dito iniisip ko, marahil ang mga bagay na ito ay pinangyari ng Diyos para din sa aming kabutihan. At kapag tinanggap natin na ang mga bagay na pinangyari ng Panginoon ay patungkol sa ating ikabubuti, mga kapatid, mas mauunawaan mo. At ito ang nangyari kay Jose. Hindi niya na sinisi sapagkat yung condemnation sa puso ng kanyang mga kapatid, sinabi ni Jose sa kanyang kapatid, lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit at kanilang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong pinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon, huwag kayong magdalamhati. Sila'y natatakot, mga kapatid. O magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat kung hindi nakarating si Jose doon sa kay Paraon, ay mismo, mga kapatid, magkakaroon ng tagutom. At dito para maiadya ang maraming buhay at magkaroon ng pagkain sa araw ng taggutom, ay nandito, mga kapatid. Sapagkat may 2 taon pa na taggutom sa lupain at may 5 taon pa magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At dito, at sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatiliin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. At dito, ayun yung purpose, mga kapatid. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. Sapagkat mayroong tinatawag na ordained trials, mga kapatid. Nakatalaga na yung bagay na pagdadanasin ng tao. Diba? Hindi magawa ni Satanas na galawin itong si Job unless na i-permit ng Diyos na gawin ito kay Satanas, mga kapatid. Dito, tayo, mga kapatid, may mga pinagdadaanan tayo para tayo ay i-mold, para yung karakteristik natin ay para sa paglago. Pinagdadaanan natin yung mga bagay na yan para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Dito, kay Jose, pinatunayan lamang, mga kapatid, na yung memories na ginawa ng kanyang kapatid wouldn't bother him anymore. Hindi na ito gumugulo sa kanyang isipan. Talagang kinalimutan niya na ito sapagkat napakahirap na
yakapin, na halikan ang kanyang kapatid kung siya ay nagpre-pretend lamang. Napakahirap niyan. Kung magmamaang-maangang ka lamang na gagawin yung mga bagay sapagkat mahalata yan, mga kapatid. Kung ikaw man ay may kaaway, kagalit, at kung ikaw ay magmamaang-maangan na okay lang yan, mahalata yan. Subalit, dalangin natin na yung bagay na yan ay maalis, mga kapatid. God made him to forget yung mga kabalisaan na yan. At dito, sapagkat alam natin, all things work together for good to them that love God and to them that called according to His purpose. Diba? Tayo ay tinawag. We are called, mga kapatid. Hindi lang tayo tinawag, subalit tayo ay tinawag dahil sa isang purpose. At yung mga bagay na pinagdadaanan natin, yan ay nagkakalakip-lakip para lamang sa ating ikabubuti. At katulad ng nangyari kay Joseph, tinitingnan niya ito. Bagamat napakahirap ng kanyang mga pinagdaanan, siya ay ginawa ng false accusation ng asawa ni Potiphar at siya ay nakulong. At ngayon ay nangyari na maipaliwanag niya yung panaginip at siya ay naging gobernador ng Egypt, mga kapatid. Sapagkat ako'y naniniwala, if you are Joseph, you have Manasseh in you, mga kapatid. Kung ikaw ay si Jose, nandoon si Manasseh sa iyo. Nandoon ang tulong ng Diyos para kalimutan yung mga bagay ng nakaraan, mga kapatid. If you are Joseph, you have Manasseh in you. Na hindi ka nagtatanim ng sama ng loob na iyong linilimot yung mga bagay na ginawa para sa pagpapatawad, mga kapatid. Nandoon, dumadalay sa iyo ang pagpapatawad. At dito, ang kanyang pangalawang anak ay pinangalanan niyang Ephraim. Sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ano ang kalugan ng Ephraim, mga kapatid? Ephraim means double fruit. Fruitful, fertile, productive. At dito, mga kapatid, matapos na binigay ng Diyos na makalimot siya sa sakit na ginawa ng kanyang mga kapatid, narito, ipinangalan niya sa kanyang pangalawang anak ay Ephraim. Dito, ipinalago siya sa lupain ng kanyang kadalamhatian. In the land of affliction, mga kapatid. Na kung saan dito pinaparating sa atin na forgetfulness first bago ang fruitfulness, mga kapatid. Sapagkat hanggang sa hindi ka makalaya sa mga bagay na yan, hindi ka nakakapagpatawad, wala ang double blessing, mga kapatid. Hindi mo tatamuin yung bagay na yan at tinulungan ng Diyos si Jose na siya ay makalimot sa ginawa ng kanyang mga kapatid, siya ay nagpatawad at nandoon ang double blessing, double fruitfulness, mga kapatid. Marahil tayo, bagamat nandyan, minsan may mga kapatiran tayo, bagamat marahil ikaw ay nasaktan niya, kung ang asawa mo man ay nasaktan ka, hindi ka makakaroon ng blessing kung hindi mo magagawang patawarin ang mismong kapatid mo, ang iyong asawa mo sa ginawa sa iyo, mga kapatid. Hindi magagawa ni Joseph na siya ipagpalain hanggang hindi siya makapagpatawad, mga kapatid. At dito, pinakita
sa kanyang dalawang anak. Pinapahayag dito kung ano mismo yung naranasan ni Jose. Bago niya tamuhin ang pagpapala, double fruitfulness, ay God made him to forget all the toil in his father's house. Nandito, nawa tayo bilang mga magkakapatiran, nandoon ang ating pagpapatawad sa ating mga kapatid na nakagawa sa atin. Kung asawa mo man yan, kamag-anak mo, at kung iba na yung sugat na yan ay nandun pa rin, sapagkat kung nandun pa rin yung sugat na yan, hindi ka makaka-move on. Hindi ka makakapagpatuloy. At walang pagpapala na double fruitfulness kung hindi mo ilalabas ang pagpapatawad na yan sa iyong puso. Napakahirap ng pinagdaanan ni Joseph, mga kapatid. Subalit, matapos niyang magpatawad, nandito yung double fruitfulness. At dito, nangyari, hindi lamang yung bagay na yan ay dahil sa pagkapapangalan na yan, ay sinakatuparan niya ng Diyos, mga kapatid. Doon sa paksa natin, mga kapatid, about sa, yung ipinahayag sa atin about sa pagkapanganay, mga kapatid, di ba? Dito, si Ruben sana ang tatanggap sapagkat ng siya ay bilang isang panganay, subalit siya ay nagkasala. At ito ay napunta, mga kapatid, sa kanyang ibang pang kapatid. Di ba? Yung kingdom ay napapunta kay Judah. Yung paglilingkod ay napunta sa mga Levite. Subalit ang double blessing, mga kapatid, ay napunta kay Joseph. Kung titingnan nyo, ng masakop ng Israelita yung lupang pangako, ano yung portion na naibigay kay Joseph, mga kapatid? Hindi na sa kanya pinangalan. Na kay Manase at Ephraim na, mga kapatid. Yung portion na tinanggap niya, dalawang bahagi, mga kapatid. Yung Manase at Ephraim. Kayo lamang binigyan ng dalawang bahagi ng lupain. Kung titingnan nyo pa nga dito, sa kabilang ibayo ng Jordan, mga kapatid, sa Basan at Galaad ay mayroon pang bahagi si Manase. Di ba? Nandoon yung double fruitfulness na ibinigay kay Joseph. Sapagkat lahat ng mga struggle na yan, na mga pinagdaanan natin, yan ay panandalian lamang. Katulad dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sapagkat ang aming maagang kapighatian nasa isang sandali lamang, di ba? Bagamat tayo umaharap sa mga iba't ibang pagsubok, hindi yan permanente, panandalian lamang yan. Subalit dito ay siyang gumagama sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. For our light affliction, which is but for a moment. For a moment lamang yan. Pero yung ating tatanggapin, mga kapatid, eternal weight of glory. Kaluwalhatian. Katulad ng kaluwalhatian na nangyari kay Joseph, mga kapatid. Bagamat sa panandalian, mga oras ay dumadaan tayo sa kapighatian. Subalit, dahil tayo ay mga Joseph sa panahon na ito, mga kapatid, we are going into glorification, mga kapatid. Doon tayo nakahanda sa glorification na yan, sa kaluwalhatian na yan. Merong kaluwalhatiang naghihintay sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At dito, nagkaroon nga ng tagutom, mga kapatid. Ano ang sabi ni Joseph sa kanya, mga kapatid? At ang 7 taon ng tagutom ay
magpapasimulang dumating ayon sa sinabi ng Jose at nagkagutom sa lahat ng lupain. Di ba? Meron ng famine, taggutom. Datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. For where Joseph is, there is bread, mga kapatid. Kung nasaan si Jose, nandoon yung tinapay. At dito, at ng buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumating ng tinapay ang bahay kay Paraon. Maraming tao ang lumapit kay Paraon dahil sa taggutom na ito. Subalit anong sabi ni Paraon sa mga tao? Pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. Kung nasaan si Jose, nandun yung tinapay, mga kapatid. At through elect of God, we will direct. Tayo ay dadalhin ng Diyos kay Jose, mga kapatid. Kung nasaan yung tinapay. Kaya hindi nagkataon, mga kapatid, na nandito tayo ngayon. Hindi nagkataon, hindi aksidente, mga kapatid, na tayo ay nandito para kumain ng tinapay, mga kapatid. Sabi ko nga, there is famine everywhere. May Catholic famine, may Methodist famine, may Baptist famine, may Seventh-day Adventist famine, may taggutom everywhere. May mga taggutom sa salita ng Diyos na sa kanila ay paulit-ulit lamang yung mga pangangaral, pagtuturo. Subalit sa True Church of God, mga kapatid, nandoon ang tinapay. Hindi hayaan ng Diyos na magutom ang kanyang mga elect, ang kanyang bride. At patuloy na siya ay magdadala ng tinapay, mga kapatid. Sapagkat kung saan si Jose, nandoon ang tinapay, mga kapatid. At doon, lahat ng mga mamamayan sa panahon na yon ay pinalapit kay Jose. Sapagkat Joseph hold the food. Siya yung nagmamanage ng pagkain sa araw na yon, mga kapatid. At kung saan tayo man ay nagugutom, nauuhaw sa katwiran ng Diyos, tayo ay direct ng Diyos kung saan ang tinapay. Sapagkat yung storehouse sa panahon na yon ay nakahanda, mga kapatid. Ako'y naniniwala na storehouse na yon sa Luzon, Visayas, Mindanao ay may nainanda ang Diyos na kung saan para ilabas ang pagkain na ito at yung pagpapala, yung pagkain na yan ay tanggapin ng mga bawat sumasampalataya, mga kapatid. At para hindi hayaang magutom ang mga mananampalataya sa oras ng famine, ng taggutom, mga kapatid. Sapagkat tunay kung paanong pinalapit ni Paraon ang lahat kay Joseph, hindi aksidente, mga kapatid, na tayo ay pinalapit ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, walang taong makakalapit sa akin, malibang ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Diba? Hindi aksidente, mga kapatid, sapagkat dinirect tayo ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus para hindi tayo magutom. Ang salita ng pagkain ay ating kainin, mga kapatid. Come and dine. Nandoon ang paanyaya ng ating Panginoon para tayo ay kumain. Nandoon ang pagpapala ng Panginoon Diyos sa tuwing tayo pumaparito, mga kapatid. Di ba? Every Wednesday, every Sunday, nandoon ang fresh meat of the hour, mga kapatid. Hindi yan yung basta-basta lamang sa dating church na pinuntahan natin na paulit-ulit na lamang ang mga kinakain natin. Mga canned goods. Subalit dito, binibigyan tayo ng Diyos ng fresh meat of the hour. Message of the hour na salita na napapanahon, mga kapatid.
At dito, Genesis chapter 41 verse 56, ang taggutom ay nasa ibabaw ng buong lupa at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipto at lumala ang taggutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo. Wheat talks about the word of God, mga kapatid. Bagamat lumala ang tagutom sa iba't ibang kasimbahanan, mga kapatid, aasahan natin na ang Panginoon Diyos ay patuloy na maghahatid ng fresh meat of the hour para sa ating pagkain upang tayo hindi magutom in times of famine, mga kapatid. At dito, tandaan natin na yung espiritu na nakay Joseph ay nandun din na kay Jacob nang i-bless niya ang kanyang mga anak, mga kapatid. Sapagkat true prophet of God couldn't contradict the other prophet of God. Kung si Jose ay propeta ng Diyos at si Jacob ay propeta ng Diyos, hindi kailangang mag-contradict ang kanilang sasabihin sapagkat yung inspirasyon na meron itong si Joseph ay nandoon kay Jacob. At kung si Jacob at si Jose ay nangungusap about sa fruitfulness nang i-bless ni Jacob ang kanyang lahat ng anak at nung i-bless niya na itong si Jose, pinangusap niya about sa fruitfulness, mga kapatid. At dito, winika ni Jacob nung i-bless niya na si Jose. Si Jose ay sangang mabunga. Diba? Fruitfulness. Kung paanong sinabi ni Jose sa kanyang anak na ipinangalan na Ephraim na magkakaroon ng mabungahin, fruitfulness, at ito din. Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang sangay gumagapang sa pader. Dahil sa blessing na meron itong si Joseph, yung sanga niya ay gumapang na sa pader. Lumampas na sa wall, mga kapatid. Doon sa bakuran. Kapag nagtanim kayo ng mangga at yung sanga ay lumampas na sa inyong bakuran, mga kapatid. Yung bunga ng mangga na yan, even your neighbor will benefit, mga kapatid. Makikinabang. At dahil sa sagana yung pagpapala na meron itong si Joseph, lumampas na yon, maging man sa kanyang kapitbahay, maging man sa ibang tao, mga kapatid. Ganoon pinagpala si Joseph. Kaya nga, it talks about double fruitfulness, mga kapatid. Pinagpala itong si Joseph. At sabi nga dito, pero bago tinamo ito ni Joseph, forgetfulness first, and then fruitfulness. Kailangan muna niya mag-manifest ang Ephraim bago. Kailangan muna mag-manifest ang Manase bago ang Ephraim, mga kapatid. Sapagkat tunay na yung trial na yon, God can make this trial a blessing, mga kapatid. Tunay na yung trial na yan, maaring gawin ng Diyos na pagpapala. Blessing in the midst of trial. Bagamat nandoon si Joseph in the land of affliction, subalit nandun pa rin yung pagpapala. The lesson dito, mga kapatid, how God turns trial into blessing, mga kapatid. Kaya nga dito, patuloy na tayo'y manampalataya na all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose, mga kapatid. Kung paano nagpatawad itong si Jose sa kanyang kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagwika, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Diba? Napakahirap niyan, mga kapatid.
Subalit ako'y naniniwala na kapag ikaw ay si Jose, nandun si Manases sa inyo. Yung attribute ng pagpapatawad at yung pagpapatawad na yan ay dadalhin ka sa divine love na maging mang kaaway mo ay magagawa mong ibigin at ipanalangin, mga kapatid. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Ibigin. Maging man dito, ang paglimot na yan ay napakahirap. Maging kung tayo, hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Subalit kung ang Diyos na kay Jose ay nagawa niyang lumimot. At dito, katulad ng winika ni Apostol Pablo, datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang bagay na nasa likuran at tinutuko ko ang mga bagay sa hinaharap. Forget the past. Kung nasaktan ka man ng iyong kapatid, ng iyong asawa, patawarin mo. Sapagkat hindi ka niyan dadalhin sa pagpapala na dinanas. Oo, napakasakit. Yung less expected na close relative mo na malapit sa iyo, ang mismong nanakit sa iyo. Napakahirap magpatawad. At katulad ni Jose, mga kapatid, sa tuwing naaalala niya yung ginagawa ng kanyang mga kapatid, nagkakaroon siya ng mind battle, nag-i-struggle siya. Subalit, nang magpatuloy, tinuruan siya ng Diyos na magpatawad. At nang magawa niya na makita niya sa kanyang sarili na nandoon na oras na para mawala na ang kanyang sakit sa loob, mga kapatid. Nagawa niyang lumimot at ipinangalan niya ang kanyang panganay na Manase para to forget, mga kapatid. Sapagkat dito, katulad kay Apostol Pablo, limutin ang mga bagay sa likuran. Nagtutumuloy na ako hanggang sa gantimpala na dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Forgetting those things which are behind and reaching forth in those things which are before. Para tamuin natin the price of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya maging man, kung ang Panginoong Diyos ay nagpatawad, nandun ang pagpapatawad din natin. Sapagkat ako'y magiging mabagin sa aking kalikuan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalahalahanin pa. Ganyan magpapatawad ang Diyos, mga kapatid. Bagamat tunay, dito pinapakita sa atin kung gaano ang kahabagan ng ating Panginoon. Diba? Tayo, napakarami nating mga pagkukulang, pagkakasala. Subalit, ano ang winika ng Panginoong Diyos dito? Hindi ko naaalalahanin pa ang iyong kasalanan. Patuloy lang tayo na manampalataya sa Kanya, sapagkat kung yung pagkakasala natin ay siyang nagdudulot sa atin para mapalayo sa Diyos. Subalit, kung ang Panginoon Diyos ay nagwika na kapag tayo lumapit sa Kanya at sincere tayo na humingi ng tawad, nandoon ang Diyos para tayo patawarin. At kapag tayo pinatawad na, mga kapatid, wala na yun sa ating Panginoon Diyos. Maging karapat-dapat na tayo muli na lumapit sa Kanya, na wala doon yung bigat sa ating puso at alam natin na tayo pinatawad na at tayo sasagutin na ating Panginoon Diyos sa ating panalangin, mga kapatid. Kapag tunay na maging si David, di ba, maalala nyo, siya ay hinahanting ni Saul. Wala namang ginagawang bagay itong si David. Subalit, dahil sa envy, jealousy, itong si Saul ay nais niyang patayin si David. Subalit, anong sabi ni David?
That's not God anointed. Diba? Hindi niya ginawang gumanti kay Saul. Subalit, tiningnan lamang ito ni David na kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba? Nang matay itong si Saul, labis na umiyak itong si David, mga kapatid. Diba? Maging may ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus, na kanyang iniibig ang mga Hudyo para sila ay lumigtas. Subalit, sino pa yung nagpapako sa ating Panginoong Hesus? Yung mga Hudyo. Nasa panahon na nakapako ang ating Panginoong Hesus, nakikita niya yung mga nagpapako sa kanyang Hudyo, yung mga Romano. Subalit, ano sabi ng ating Panginoon? Sa Diyos Ama, huwag patawarin sila sa kanilang kasalanan sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ganoon, mga kapatid, ang nagagawa ng divine love at paglimot, mga kapatid. Dito sa pagtatapos natin, mga kapatid, nung patuloy yung blessing kay Joseph, sa pamamagitan nga ng Diyos na iyong Ama, na siyang tutulong sa iyo, sa pagkatunay na nagawa ito ni Joseph, hindi sa kanyang sarili. Sapagkat nandoon ang Panginoong Diyos na tumulong sa kanya para makalimot. At after ng forgetfulness, mga kapatid, nandoon yung pagpapala. Sunod-sunod na yan, mga kapatid. Mga pagpapala sa iyo, na pagpapala sa langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman, patuloy yan sa pagpapala, mga kapatid. Na ang basbas ng iyong Ama na humigit sa basbas ng kanunuan hanggang sa wakas ng burol ng walang hanggan. Diba? Nandoon yung double fruitfulness, mga kapatid. Kaya dito, nagawa ni Joseph na tawagin ang kanyang mga anak ng kanyang mga kapatid, at dalhin ang sambayanan. Nangyari man ang mga bagay na yon kay Joseph, mga kapatid. Pero tiningnan ito ni Joseph sa ikabubuti. God meant it unto good. Mga kapatid, ating titingnan ang mga pinagdadaanan natin, ating pagkatiwala sa ating Panginoon, na yung mga bagay na yan ay nangyayari para din sa ating ikabubuti, mga kapatid. Dito, sa pagtatapos natin, mga kapatid, ano ang sinabi? Dumaan si Joseph sa mga struggle, mga pagsubok. Subalit, dumating ang panahon ng glorification, mga kapatid, ng kaluwalhatian. At tayo ay tinawag sa bagay na yan, mga kapatid. Yung glorification na yan. At inyong saysayin sa aking Ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto. Diba? Nandoon na yung glory, mga kapatid. Kaya tayo na nagsumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, may kaluwalhatiang naghihintay sa atin, mga kapatid. Kung paanong si Jose, siya ay nabilanggo, mga kapatid. Siya ay dumanas ng katakot-takot sa kamay ng kanyang mga kapatid. Subalit nung magawa niyang magpatawad, binigay sa kanya ang double fruitfulness, dobleng pagpapala, mga kapatid. At dumating ang panahon ng glorification niya, na itaas siya, mga kapatid. At sa huling verse natin, Romans chapter 8, verse 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Tingnan lang natin, mga kapatid, ang sa hinaharap. Atin kalimutan din yung nakaraan, mga kapatid. Marahil tayo ay dumaan sa mga maraming pagsubok, mga struggle na katulad ng nangyayari kay Joseph. Subalit, tinulungan siya ng Panginoon Diyos na lumimot sa mga nagawa, sa mga taong sumakit kay Joseph. At maging man sa atin, mga kapatid, kailangan ng pagpatawad at maghari sa atin
ang pagpapatawad na yan at maghari ang divine love, mga kapatid. At dito, tinamo ni Joseph ang glorification, mga kapatid. At tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. At nawa sa munting pag-aaral na ito, God meant it for good, mga kapatid. Sapagkat, anumang pagsubok, God can make this trial a blessing, mga kapatid. Blessing in the midst of trial. How God turns trials into blessing, mga kapatid. Tayo yumuko. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ang mga bagay na aming naranasan sa nakaraan. Meron mang mga tao na nakasakit sa amin at mas mahirap pa kung ito ay ang aming mga kapatid, ang aming mga asawa, ang aming mga kamag-anak na hindi namin in-expect, subalit sila pa yung sumakit sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, nakatulad ng inspiration na kung saan nagawa ni Joseph na magpatawad at nang matapos niya magpatawad, Panginoon, ay iginawad mo sa kanya ang double na pagpapala, Panginoon. Maging man kami, Panginoon Diyos, tunay na kami, nawa ay magawa namin na magpatawad sa nagkakasala sa amin, Panginoon. Maging man, patawarin namin ang mga nagkakasala sa amin para tamuhin namin ang double fruitfulness, ang double blessing na ito, Panginoon. Maghari sa amin ang brotherly kindness at ang divine love para sa ganun, Panginoon. Katulad ni Joseph, tamuhin namin ang glorification na ito, ang kaluwalhatian. At tunay na kung kami ang mga Jose sa panahon na ito, nandito, tatamuhin namin ang attribute ng Manase at Ephraim. Forgetfulness first, and then fruitfulness. Nawa, Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ito ay aming dalangin, iniling ang lahat na ito sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. And amen.